Kuya, seryoso ba to? Hanggang ngayon magsasaka ka pa rin. Grabe naman kuya. Akala ko kahit papano may narating ka na sa buhay. Engineer, teacher, pulis na kami. Ikaw nasa bukid ka pa rin. Oh, dito pa rin ako. Sayang talaga ang talino mo, kuya. Kung hindi ka lang sana huminto sa pag-aaral. Baka professional ka na rin ngayon. Kung hindi ako huminto, ano? Hindi kayo magiging engineer, teacher, at pulis ngayon. Anong ibig mong sabihin kuya? May mga bagay na hindi ninyo alam kung bakit nanatili ako sa bukid. Sa isang baryo ay may isang pamilyang kilala ng lahat. Ang pamilya Reyes. May 4 na magkakapatid. Ang panganay na si Jerome, pangalawa si Joanna, pangatlo si Romeo, at ang bunso na si Rhea. Ang kanilang mga magulang ay sina Jonaline at Rex. Simple lamang ang buhay nila. Ang kanilang ama na si Rex ay isang magsasaka, habang ang kanilang ina na si Jonaline ay nagbebenta ng gulay sa palengke. Hindi man mayaman ang pamilya, ginawa ng kanilang mga magulang ang lahat upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Araw-araw ay maagang gumigising si Rex upang pumunta sa bukid. Kahit tirik ang araw at minsan ay umuulan, patuloy siyang nagsasaka upang maipakain at maipambayad sa pag-aaral ng mga anak. Habang si Jonaline naman ay maagang pumupunta sa palengke upang magbenta ng gulay. Minsan ay kaunti lang ang kinikita, pero sapat na yon para makaraos sila araw-araw. Masisipag mag-aral ang magkakapatid na Reyes. Kahit mahirap ang kanilang buhay, hindi sila nawawalan ng pag-asa na balang araw ay gaganda rin ang kanilang kinabukasan. Madalas ay kapos sila sa pera. May mga araw na wala silang baon papasok sa paaralan. Ngunit kahit ganoon, hindi sila nagrereklamo. Nag-aaral pa rin sila at nagsisika para sa kanilang mga pangarap. Tuwing umaga ay maaga silang gumigising upang maghanda sa pagpasok sa paaralan. Kahit matirik ang araw o minsan ay umuulan, naglalakad lamang sila papunta sa kanilang eskwelahan dahil wala silang pamasahe. Ang kanilang kuya na si Jerome ay laging nangunguna sa kanila. Bilang panganay, ramdam niya ang responsibilidad sa kanyang mga kapatid. Palagi niya silang inaalagaan at sinisigurong ligtas silang nakakarating sa paaralan. Kapag uwian naman, hinihintay ni Jerome ang kanyang mga kapatid bago sila sabay-sabay na maglakad pa uwi. Minsan ay hinahawakan pa niya ang bag ng bunso nilang kapatid kapag napapagod ito. Hintayin natin si Ray, sabi ni Jerome minsan habang nasa labas ng paaralan. Kuya, gutom na ako. Sabi ng bunso. Ngumiti lamang si Jerome kahit siya man ay gutom na rin. Konting tiis na lang, pagdating natin sa bahay, may pagkain na tayo. Hindi man marangya ang kanilang buhay, puno naman ito ng pagmamahalan at pagtutulungan bilang pamilya. Alam ni Jerome na balang araw, makakamit din ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga pangarap at handa siyang magsakripisyo para doon. Nagbago ang lahat ng isang araw ay biglang sumama ang pakiramdam ng kanilang ina. Anak, parang nahihilo ko. Mahina nitong sabi habang hawak ang kanyang dibdib. Nay, maupo muna po kayo, sabi ni Jerome habang inalalaya ng kanyang ina. Nag-alala ang magkakapatid. Nay, magpa-check up na po kaya tayo, sabi ni Joanna. Ngunit umiling ang kanilang ina. Okay lang ako anak, baka napapagod lang ako, sagot nito. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin gumagaling ang kanilang ina. Lalo pa itong nanghina, kaya napilitan silang dalhin ito sa doktor. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, kinausap ng doktor ang pamilya. Pasensya na po, pero may cancer ang inyong ina, sabi ng doktor. Parang gumuho ang mundo ng magkakapatid. Nay, totoo po ba yun? Umiiyak na tanong ni Rhea. Yumakap si Jerome sa kanyang mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Gagawa tayo ng paraan, sabi niya kahit siya may natakot rin. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Kailangan ng malaking pera para sa gamutan.
Dahil sa kakulangan ng pera, napilitan ng magkakapatid na huminto muna sa pag-aaral upang makatipid at makatulong sa gastusin sa pagpapagamot ng kanilang ina. Kuya, okay lang kahit hindi na muna ako mag-aral. Sabi ni Romeo. Ako rin kuya. Dagdag ni Joanne. Mas mahalaga si nanay. Pinilit nilang ipagamot ang kanilang ina. Nag-ipon sila ng hiram ng pera at nagsikap na makahanap ng paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, hindi na kinaya ng katawan ng kanilang ina ang sakit. Isang gabi, habang nakahiga ito at napapalibutan ng kanyang pamilya, mahina itong nagsalita. Mga anak, sabi niya. Nay! Umiiyak na sabi ni Rhea habang hawak ang kamay nito. magkakapatid kayo. Huwag kayong mag-aaway. Magtulungan kayo palagi. Sabi ng kanilang ina. Apo, Nay! Sagot ng magkakapatid habang umiiyak. Tumingin ito kay Jerome. Jerome, ikaw ang panganay. Ikaw ang bahala sa mga kapatid mo. Tumango si Jerome kahit halos hindi niya mapigilan ng luha. Apo, Nay. Aalagaan ko po sila. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ng pumikit ang kanilang ina. Nay! Nay! Sigaw ng bunso nilang kapatid. Ngunit wala na ito. Malaking lungkot ang iniwan nito sa kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan na dati ay puno ng saya ay napalitan ng katahimikan at lungkot. Simula noon ay nagbago ang lahat. Ang kanilang ama na si Rex ay lalo nang nanghina dahil sa kalungkutan. Dahil sa kanyang edad at sa bigat ng pinagdaraanan, hindi na rin niya kayang magsaka tulad ng dati. Isang gabi, kinausap ni Jerome ang kanyang mga kapatid. Mga kapatid, sabi niya habang tahimik silang nakaupo sa kanilang bahay. Kailangan may magpatuloy sa pag-aaral sa atin. Kuya, sabay-sabay na lang tayo tumigil. Sagot ni Joanne habang umiiyak. Umiling si Jerome. Hindi pwede. Pangarap ni nanay na makapagtapos tayo. Pero kuya, paano ka? Tanong ni Romeo. Ngumiti si Jerome kahit mabigat ang kanyang nararamdaman. Ako na muna ang bahala dito sa bahay at sa bukid. Sapat na sa akin na kayo ang makatapos. Kuya, wag naman. Sabi ni Ray habang umiiyak. Ngunit nagdesisyon na si Jerome. Simula noon, hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral. Siya na ang tumulong sa kanilang ama sa bukid at siya rin ang nagsikap upang may maipangtusto sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nagpatuloy sa pagsusumikap si Jerome. Araw-araw niyang tinitiis ang init ng araw at pagod sa bukid. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya sumusuko dahil alam niyang nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Isang araw, habang nagsasaka siya at tinutulungan ng kanyang ama sa bukid, bigla na lamang napahinto ang kanyang ama. Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Jerome habang lumalapit. Hinawakan ng kanyang ama ang kanyang dibdib. Jerome, parang nahihilo ako. Mahina nitong sabi. Tay, maupo muna po kayo. Sabi ni Jerome habang inalalayan nito. Ngunit bigla na lamang nahimatay ang kanyang ama at bumagsak sa lupa. Tay! Tay! Sigaw ni Jerome habang pilit itong ginigising. Nagmadali siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Tulong po! Nahimatay po si tatay! Sigaw niya. Tinulungan siya ng mga kapitbahay na maiuwi ang kanyang ama. Ngunit simula noon ay hindi na ito nakalakad at lalo pang nanghina. Madalas ay nakahiga na lamang ito sa kanilang bahay.
Isang gabi, habang pinupunasan ni Jerome ang noo ng kanyang ama, mahina itong nagsalita. Jerome. Tawag nito. Opo, tay. Sagot ni Jerome habang nakaupo sa tabi niya. Pasensya ka na, anak. Hindi na kita matutulungan sa bukid. Sabi ng kanyang ama. Agad umiling si Jerome. Huwag po kayo mag-alala, tay. Ako na pong bahala. Tumingin ang kanyang ama sa kanya. Alagaan mo ang mga kapatid mo. Ikaw na ang tumatayong haligi ng pamilya ngayon. Opo, tay. Pangako po. Sagot ni Jerome. Kahit nangingilid ang kanyang luha. Hindi nagtagal. Tuluyan na ring pumigit ang kanilang ama. Tay! Tay! Umiiyak na sigaw ng bunso nilang kapatid. Muling nabalot ng lungkot ang kanilang tahanan. Naiwan ang 4 na magkakapatid na wala ng mga magulang. Isang gabi, habang tahimik silang nakaupo sa kanilang bahay, umiiyak si Joanne. Kuya, paano na tayo? Tanong niya. Lumapit si Jerome at hinawakan ang balikat ng kanyang kapatid. Huwag kayong mag-alala. Sabi niya, nandito lang ako para sa inyo. Pero kuya, ikaw lang mag-isa. Sabi ni Romeo. Ngumiti si Jerome kahit mabigat ang kanyang nararamdaman. Kaya ko to. Basta, mag-aaral lang kayo na mabuti. Simula noon, ay lalo pang nagsumikap si Jerome. Maaga siyang gumigising upang pumunta sa bukid at gabi na kung umuwi dahil sa pagod sa trabaho. Minsan ay halos hindi na siya makalakad sa sobrang pagod. Ngunit pinipilit pa rin niyang magtrabaho. Isang araw, habang papunta siya sa bukid, nakasalubong niya ang ilan sa kanyang mga dating kaklase. Nakasuot sila ng maayos na damit at masayang nag-uusap. "Uy, Jerome!" Bati ng isa. "Uy, kamusta ka na?" Tanong ng isa pa. "Ayos lang," sagot ni Jerome. "Graduate na kami ng senior high school sa susunod na buwan," sabi ng isa sa kanila na may ngiti. "Talaga? Congrats sa inyo," sagot ni Jerome. "Bakit hindi ka na nag-aral ulit?" Tanong ng isa. Ngumiti lamang si Jerome. "Kailangan ko kasing tulungan ng pamilya ko." Tumango ang kanyang mga kaklase at nagpaalam na rin. "Mag-iingat ka, Jerome." "Salamat," sagot niya. Ngunit nang makalis sa mga ito, napahinto siya sa paglalakad. Napatingin siya sa malayo. Sa loob-loob niya, ay hindi niya maiwasang mainggit. Kung nagpatuloy lang sana ako, baka kasama ko rin sila ngayon. Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang naalala ang kanyang mga kapatid. Ayos lang. Mas mahalaga na makatapos sila. Sabi niya habang ipinagpapatuloy ang paglalakad papunta sa bukid. Sa tuwing pagod na pagod siya, iniisip niya ang kanyang mga kapatid. Isang gabi, umuwi ang mga ito mula sa paaralan. "Kuya! Kuya!" Masayang sigaw ni Rhea. "O bakit?" Tanong ni Jerome habang naglalagay ng pagkain sa mesa. "Kuya! Mataas ang score ko sa exam!" Sabi ni Rhea habang ipinapakita ang kanyang papel. Ngumiti si Jerome. "Ang galing naman! Ipagpatuloy mo lang yan." "Ako rin, kuya," sabi ni Joanne. "Naka-perfect ako sa quiz." "Talaga?" "Proud na proud ako sa inyo," sagot ni Jerome. Lumapit si Romeo at umupo sa tabi niya. "Kuya, pag nakapagtapos kami, tutulungan ka namin." Ngumiti si Jerome at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. "Hindi niyo kailangan gawin yun. Ang gusto ko lang ay makita kayong makatapos." "Pero kuya," sabi ni Joanne, umiling si Jerome. "Iyon ang pangarap ni nanay at tatay para sa inyo." Tahimik na napangiti ang kanyang mga kapatid. Ang mga simpleng sandaling yon ang nagbibigay kay Jerome ng lakas. Sa tuwing nakikita niyang nag-aaral at nagsisikap ang kanyang mga kapatid, pakiramdam niya ay hindi nasasayang ang lahat ng kanyang pagod at sakripisyo. Sa kabila ng hirap ng buhay,
kinaya ni Jerome na maitaguyod ang kanilang pag-aaral. May mga pagkakataon pang napilitan siyang mangutang upang may maipambayad sa mga gastusin sa eskwela, sa proyekto, libro, at iba pang kailangan ng kanyang mga kapatid. Isang gabi, habang nag-usap sila sa bahay, "Kuya, may scholarship daw sa university," sabi ni Joanne. Mag-a-apply kami para hindi masyadong mabigat ang gastos. Dagdag ni Romeo. Ngumiti si Jerome. "Mabuti yan, para mas makatipid tayo," sagot niya. Pagkalipas ng ilang buwan, masayang umuwi ang magkakapatid. "Kuya, natanggap kami sa scholarship!" sabi nila. Labis ang tuwa ni Jerome. "Ang galing nyo. Ipagpatuloy nyo lang yan," sabi niya. Dahil sa scholarship at sa pagsusumikap ni Jerome sa bukid, nakapagtapos ng kolehiyo ang kanyang mga kapatid. Sa bawat graduation nila, naroon si Jerome sa gilid ng entablado. Nakasuot ng simpleng damit at may bakas pa ng pagod mula sa bukid. Tahimik lang siyang nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga kapatid na tinatawag sa stage. Lumipas ang ilang taon at tuluyang nagbunga ang lahat ng sakripisyo ni Jerome. Si Joanne ay naging isang guro, si Romeo naman ay naging isang engineer, at ang bunso na si Rhea ay naging isang pulis. Isa-isa nilang naabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit isa-isa din silang naglaho sa bahay kung saan sila lumaki. Ngunit si Jerome ay nanatiling simple ang buhay. Nanatili siya sa baryo at ipinagpatuloy ang pagsasaka sa bukid na iniwan ng kanilang ama. Araw-araw ay makikita siyang nag-aararo, nagtatanim at nag-aalaga ng kanilang lupa. Lumipas ang ilang taon at nagkaedad na si Jerome. Ang kanyang mga kapatid ay may kanya-kanya ng buhay at sariling pamilya. Masaya siya para sa tagumpay ng kanyang mga kapatid. Ngunit may halong lungkot sa kanyang puso dahil wala na siyang panahon na makabuo ng sariling pamilya. Gayunpaman, hindi siya nagsisi sa lahat ng kanyang sakripisyo. Sa kabila ng pagiging mag-isa ni Jerome, dumating ang isang araw na hindi niya inaasahan. Habang abala siya sa bukid at nag-aalaga ng kanyang mga pananim, may dumating na bisita sa kanilang baryo. Isa itong mahalagang tao na nag-iikot upang tignan ang kalagayan ng mga magsasaka sa lugar. Napansin nito si Jerome na masipag na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw. Lumapit ito sa kanya. "Magandang araw po," bati ng bisita. "Magandang araw din po," sagot ni Jerome habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Tiningnan ng bisita ang kanyang mga tanim. "Ang gaganda ng mga pananim mo. Ikaw ba ang nagtanim ng lahat ng ito?" tanong nito. "Opo, ako lang po. Ito na lang po ang pinagkakakitaan ko," sagot ni Jerome. Namangha ang bisita sa sipag at tiyaga ni Jerome. "Ano ang pangalan mo?" tanong nito. "Jerome po," sagot niya. Ngumiti ang bisita. "Jerome, gusto mo bang maging supplier ng gulay para sa bagong negosyo na itatayo namin?" tanong nito. Nagulat si Jerome. Po? Ako po?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Oo," sagot ng bisita. "Kailangan namin ng masisipag na magsasaka na katulad mo." Doon lamang napagtanto ni Jerome kung sino ang kausap niya. Ang bisitang iyon ay walang iba kundi ang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng malaking supermarket chain ng kanilang bayan. Dahil sa pagkakataong yun, nagbukas ang isang bagong oportunidad sa buhay ni Jerome na magpapabago sa kanyang buhay. Tinanggap ni Jerome ang alok ng negosyante. Mula noon ay nagsimula siyang maging supplier ng gulay para sa supermarket nito. Mas lalo siyang nagsumikap sa kanyang bukid. Maaga siyang gumigising araw-araw upang magtanim at mag-alaga ng kanyang mga gulay. Tiniyak niyang maayos ang kanyang mga pananim. Dinidiligan, nilalagyan ng pataba, at inaalis ang mga damo upang maging maganda ang ani. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang panahon ng pag-aani. Masayang pinitas ni Jerome ang kanyang mga gulay dahil magaganda at sariwa ang mga ito. Salamat po, Tay, Nay. Mukhang magiging maayos na rin ang buhay ko. Bulong niya habang nakatingin sa kanyang ani.
Pagkatapos ay maingat niyang inimpake ang mga gulay at dinala ito sa supermarket upang i-deliver ayon sa napagkasunduan nila ng negosyante. Pagdating niya roon ay sinalubong siya ng negosyante. "Jerome, ang gaganda ng mga gulay mo," sabi nito habang tinitignan ang mga dala niya. Salamat po, sir. Pinaghirapan ko po talaga yan. Sagot ni Jerome. Dahil sa magandang kalidad ng kanyang mga ani, lalo pang dumami ang order sa kanya at nagsimula ng lumaki ang kanyang kita sa pagsasaka. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting lumaki ang kita ni Jerome. Dahil sa sipag at tiyaga niya sa bukid, mas dumami ang kanyang ani at mas marami na ring bumibili ng kanyang mga pananim. Pinagawa niya ng kaunti ang kanilang lumang bahay. Simple lang, sapat para maging maayos ang kanyang tirahan dahil siya na lang naman ang nakatira doon. Ang iba naman niyang ipon ay ginamit niya upang bumili ng karagdagang lupa para mapalawak pa ang kanyang sakahan. Isang araw ay binisita si Jerome ng kanyang mga kapatid. Labis ang kanyang saya nang makita ang mga ito dahil matagal na rin silang hindi nagkakasama. "Kuya!" Masayang bati ni Joanne habang bumababa sa sasakyan. Agad silang sinalubong ni Jerome. Kayo pala, halika, pasok kayo sa bahay. Sabi niya habang nakangiti. Nagkwentuhan sila at nagkumustahan. "Kamusta ka na, kuya?" tanong ni Ray. Ayos lang, ganun pa rin. Nagsasaka pa rin ako dito. Simpleng sagot ni Jerome. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napansin ni Jerome na parang nagbago na ang ugali ng kanyang mga kapatid. Ako nga pala, kuya. Nakabili na ako ng bagong sasakyan. Sabi ni Romeo habang ipinapakita ang susi. "Ako naman may sarili na kaming bahay sa Siri." Dagdag ni Joanne. "Ako rin, kuya. Na-promote na ako sa trabaho bilang pulis." Sabi ni Ray. Ngumiti lamang si Jerome. Pero maya-maya ay nagsalita si Romeo habang nakatingin sa paligid ng bahay. Kuya, ito pa rin ba ang bahay mo? Parang wala namang nagbago. "Ano ba yan, kuya?" sabat ni Joanne. "Ang tanda mo na pero ganito pa rin ang buhay mo. Hanggang ngayon pala sa bukid ka pa rin." Dagdag ni Ray. "Oh, dito na ako nasanay." Sagot ni Jerome. Natawa si Romeo. Kuya, sayang talaga. Kung nag-aaral ka lang sana, baka professional ka na rin tulad namin. "O baka boss ka na ngayon sa opisina." Dagdag ni Joanne. Sumingit si Ray habang nakangisi. "Kuya, pero seryoso. Magkano ba kinikita ng magsasaka? Baka kulang pa pambili ng bagong damit." Tawanan silang tatlo. Baka nga isang buwan mong kita, isang araw lang namin sa trabaho. Sabi ni Romeo habang tumatawa. "Kuya, aminin mo na. Kung hindi ka huminto sa pag-aaral noon, baka hindi ka nagbubungkal ng lupa ngayon." Dagdag ni Joanne. "Tsaka kuya, wala ka pa rin asawa?" tanong ni Ray. Napailing si Jerome. Wala pa." Sagot niya. Napatawa si Romeo. "Baka wala talagang gustong pumatol sa pagsasaka." "Oo nga," dagdag ni Joanne. "Sino ba naman gusto mag-asawa ng araw-araw sa bukid at may lupa, di ba?" Mas lalo silang nagtawanan. Tahimik lang si Jerome habang nakikinig. "Kuya," sabi ni Ray habang nakangisi, "kung gusto mo, pwede kitang tulungan na makahanap ng trabaho sa city. Kahit guard o driver lang." "Tama," sabi ni Romeo. "Para naman kahit papano, umangat ang buhay mo." "Hindi yung habang buhay kang nakayuko sa lupa." Dagdag ni Joanne. Tahimik lang si Jerome. Ngunit maya-maya ay nagsalita rin siya. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. "Hindi ko kailangan ng tulong nyo," sabi niya. "At tandaan nyo, dahil sa pagsasaka na minamaliit ninyo, kaya kayo nakarating sa mga propesyon ninyo ngayon." Natahimik sandali ang kanyang mga kapatid. Nagpatuloy si Jerome. "Noong wala tayong pera, sino ang gumigising ng madaling araw para magtrabaho sa bukid? Sino ang nagtiis ng init at pagod para may maipambaon at may pangbayad sa pag-aaral ninyo?" Walang sumagot.
Hindi ko pinagsisihan na magsasaka ako. Dagdag niya, dahil sa lupang ito, napagtapos ko kayo. Dahil sa bukid na ito, naging teacher, engineer, at pulis kayo. Napatingin sa isa't isa ang magkakapatid. Kung minamaliit ninyo ang pagiging magsasaka, para na rin ninyong minamaliit ang lahat ng sakripisyo ko para sa inyo. Pagkatapos sabihin yun ni Jerome ay tumahimik na siya. Makaraan ng ilang sandali, unti-unting yumuko si Joanna. Kuya, patawad. Mahina niyang sabi. Hindi namin naisip lahat ng ginawa mo para sa amin. Lumapit si Romeo. Tama si Joan, kuya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakapag-aral. Nakalimutan namin kung gaano ka nagsakripisyo. Si Ray naman ay napakamot sa ulo at nagsalita rin. Kuya, pasensya na. Hindi namin dapat minamalit ang pagsasaka. Kung tutusin, ikaw ang dahilan kung bakit naging maayos ang buhay namin. Habang nag-uusap pa ang magkakapatid sa harap ng bahay ni Jerome, napansin ni Ray ang malalaking truck na papasok sa kalsada papunta sa bukid. Kuya, kanino galing ang mga truck na yan? Tanong niya habang nakatingin sa sunod-sunod na sasakyan. Napalingon si Jerome at ngumiti lamang. Sa akin, Simpleng sagot niya. Biglang nagkatinginan ng magkakapatid. sa'yo? Gulat na tanong ni Romeo. Huminto ang unang truck sa harap nila. Isa-isang bumaba ang mga tauhan at nagsimulang magbuhat ng mga kahon ng sariwang gulay. Sir Jerome, saan po namin nilalagay ang mga bagong order? Tanong ng isa sa mga tauhan. Napanganga ang magkakapatid. Sandali. Kuya? Ikaw ang boss nila? Hindi makapaniwalang tanong ni Joanna. Tahimik lang na tumango si Jerome. Dito muna sa kabilang bodega. Sagot niya. Napatingin si Ray sa malawak na bukirin sa paligid. Kuya, hanggang saan ba ang lupa mo? Tanong niya. Ngumiti si Jerome at itinuro ang malayo. Hanggang doon sa kabilang barol. Napatigil ang tatlo. Kuya, imposible. Ilang ektarya yun? Sabi ni Romeo. Mahigit 50 ektarya na rin. Mahinahon na sagot ni Jerome. Parang natigilan ang mundo ng magkakapatid. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanilang gulat. May dumating pang isang mamahaling sasakyan at bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng formal. Lumapit ito kay Jerome at iniabot ang isang dokumento. Sir Jerome, ito na po ang kontrata para sa bagong supply agreement ninyo. Annual contract po ito. Kinuha ni Jerome ang dokumento. Napatingin si Ray sa halaga na nakasulat. Kuya, sandali. Mali yata ang nabasa ko. Namumutla niyang tinuro ang numero. Kuya, milyon ito. Tahimik na ngumiti si Jerome. Taon na nabayad yan. Sagot niya. Tuluyang napanganga ang magkakapatid. Ang kuya nilang minsan nilang pinagtawanan dahil magsasaka lang. Ngayon ay may mas malawak pang lupa kaysa sa kanilang inaakala at kumikita ng milyones sa sariling bukid. Unti-unting yumuko si Romeo. Kuya, kami ang nagkamali. Napangiti si Jerome habang nakatingin sa kanyang mga tanim. Magsasaka lang ako. Sabi niya. Pero tandaan ninyo, ang lupa na minamaliit ng iba, dito nanggaling ang tunay na kayamanan. Sa gitna ng malawak na bukirin, tumahimik ang magkakapatid. Doon nila napagtanto ang isang bagay na matagal nilang nakalimutan. Ang taong minsan nilang minamaliit, siya pala ang tunay na pinakamayaman sa kanilang lahat. Mula noon, mas naging malapit muli ang magkakapatid. Madalas na silang bumisita sa bukid ni Jerome at doon sila nagkakasama bilang isang pamilya. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.